Alright mga kapatid, bigyan natin ng reaction video and commentary itong balitang to mula sa GMA dahil ang pagkatao ni Bamban, Mayor Alice Guo ay kinwestiyon ng ilang senador mga tol. Ito yung mayor doon sa Bamban Tarlac kung saan ni-raid no, yung mga building na pinagsasagawaan ng Pogo. At kung titignan mo rito mga kapatid, yung Banban Mayor mga kapatid ay parang mukhang Chinese. Biruin mo mayor 'to pero mukhang Chinese at maraming kulang sa dokumento niya mga tol. Yun ang ating bibigyan ng reaction video and commentary mga tol no dito sa reaction video natin na 'to. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Biruin mo naging mayor. Naging mayor ng isang lalawigan dito sa Pilipinas mga tol. Mayor ha. Walang record of birth. Wala ring record na nag-aral. 'Di ba? Ngayon kine-question, iniimbestigahan sa Senado na may connection daw kasi siya doon sa ni-raid na pogo nga doon sa may Bamban Tarlac. Siyempre may kinalaman siya doon, mayor siya doon alangan nang hindi niya alam yung mga itinatayong establishment doon, 'di ba? Malabo mangyari 'yon mga tol, ang mayor ang dapat unang-una nakakaalam niyan, 'di ba? Nakatutok si Mav Gonzalez. Naku po. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow. Pero mo dininay niya na may connection siya doon sa Hongshen. Samantalang nasa document daw, tapos siya yung pinuno doon, siya yung mayor. Oo nga no. Tingnan niyo. Oo nga no. Chinese kaya to? Sinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow. Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? 17 years old na siya nung narehistro lang siya. No? Something's fishy. Half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Nako, delikado yan mga tol. Mukhang talagang napapasok na tayo ng China, no? Pero mo pag napatunayang isang Chinese national pala to, si Mayor, paano nanalo tong Mayor, di ba? Di ba bawal tumakbo na kahit na anumang posisyon ng gobyerno pag hindi ka naman Pilipino? Di ba?
Maki-question talaga 'yun mga tol. Ito ba isang Chinese nationals? Pero tignan niyo yung pagtatagalog niya 'pag nagsasalita siya, parang hindi pa talaga siya gano'n kasanay magtagalog mga tol. Though marunong siya, oo, pero yung pagtatagalog niya hindi katulad nung pagsasalita ni Senator Risa, 'di ba? Kaya talagang questionable 'no? Ay, naku talaga, oo. Anong nangyayari sa ating bansa? Sabi ni Ontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Itong nabalitaan na to. Kasalanan din kasi to ng ilang mga ehensya ng gobyerno. O kung hindi man mga ehensya, nung ibang mga empleyado ng gobyerno kasi syempre sila yung umaasikaso niyan eh. 'Di ba yung Pastilla scam? Nagbabayad ng malaking halaga para magkaroon ng legal na dokumento. Yung mga banyaga, partikular mga tol, itong mga Chinese. Kaya nga hihigpitan na sila sa pagkuha ng ng Philippine visa, ito sa mga Chinese. Kasi sa kanila may pinakamaraming ulat na nandaraya eh. Nagkakaroon ng birth certificate kahit di naman dito pinanganak. Nagkakaroon ng mga document dito sa Pilipinas kahit hindi naman talaga Filipino citizen. Kasi nga nababayaran nila at yung ibang mga empleyado ng gobyerno naman dito sa Pilipinas mga tol, nagpapabayad din naman sila. No, di bali nang wala naman sigurong mangyayari kapag ginawa namin 'to. Siguro ganun ang nasa isip nila mga tol. 'Di ba? Mahalaga makakain sila. Mahalaga meron silang iuuwing pagkain ng pamilya nila, hindi na nila inisip yung national security. 'Di ba? Hindi lang sa mga Chinese mga tol, wag nating isi-single out ang Chinese. Pati sa ibang mga lahi. Pero pinakamarami kasi talaga mga Chinese ang gumagawa nun mga tol. Hindi natin alam kung ano, baka mga padala ng ano yan, padala ng komunistang bansa. Kasi komunista yung mga yun eh. 'Di ba? Sila nga, inamin nga nila na meron silang phone recording eh. Ibig sabihin, nagwa-wiretap sila. 'Di ba? Inamin nga nila yun eh. Ibig sabihin, talagang aminado silang nilabag nila yung batas ng Pilipinas, mga tol. Ibig sabihin, ini-spyan nila at minamanmanan o kaya ini-espiyan nila yung militar ng Pilipinas at yung politika natin may nakapasok pa. 'Di ba? Kung pag napatunayan Chinese national, ito si Mayor Alice Guo. Biruin mo, Filipino-Chinese daw ang tatay pero naka-registered as Chinese dun sa negosyo. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Oh, previous administration. Malapit talaga sa mga Chinese ang previous administration, mga tol. Malapit, no? Malapit talaga. Ayun na. Nabalitaan nyo mga tol sa PCG, di ba? Napakaraming mga Chinese na nakapasok doon sa PCG. Yung iba mga high ranking pa. Kailan nakapasok yon? Previous administration din. Oh. Tapos etong mayor ng Bamban Tarlac, tinulungan din ng previous administration. Talaga magiging probinsya tayo ng China niyan. 'Di ba? Oh. Duterte pa more. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob ng Clark. Binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Fluent. Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, tsaka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang taga-Bamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan
ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Naku po, ay tanong lang naman yan mga tol, no? Tanong lang naman yan na talagang kung iisipin mo ay mabigat na kapag kasi yan ay napabayaan, di ba? At biruin mo mayor ng isang lalawigan, kung yan ay isang asset ng China, mga tol, na ipinasok dito sa gobyerno at hindi lang yan, sa ibang mga ahensya pa, di ba? Buti nga nakakita yun sa PCG at pinagtatanggal na lahat eh, di ba? Talagang mabigat na mangyayari to mga tol. Hindi talaga natin na matatalo. Hindi natin talaga kakayanin sila mga tol. Ay naku po. Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin kunin ang panig ni Guo pero hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Oh. Ooh. 4 na Chinese na inaresto sa Thailand may gamit na Philippine passport. At saka ito si Bamban Mayor mga tol. Siyempre pupunta ng COMELEC yan, 'di ba? Magfa-file ang candidacy. Hindi ba checkin ng COMELEC 'yun? Yung documents nun, 'di ba? Kasi 'di ba bawal nga tumakbo sa sa tawag dito sa gobyerno kapag hindi ka naman pure Filipino. Ganun nga rin sa mga negosyo, hindi ka pwedeng magmay-ari ng negosyo rito sa Pilipinas na hindi ka 'di ba? Ay grabe, ano nangyayari sa atin? 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun. So kinausap niya ng Filipino which is hindi naman makasagot ng Filipino. Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. O, kita mo? Sino may kasalanan yan mga tol? Sino may kasalanan yan? 'Di ba? Etong mga to, nagagawa nila yung kalokohan nila kasi may pumapayag dito sa Pilipinas na maging sangkot sa mga kalokohan na ganyan. 'Di ba? Eto hindi naman gawang rekto, no? Hindi naman peke yung mga passport nila. Authentic. Ibig sabihin, totoo. Pero peke dahil hindi naman talaga sila Filipino. Hindi sila Filipino, di nga sila marunong magtagalog pero nakalagay dun sa passport nila Republika ng Pilipinas. May mga pumapayag kasi, no, sa ahensya ng gobyerno. Just like for example na lang mga kapatid, yung mga lisensya ng mga driver na hindi na dumaan sa tamang proseso. Nagkaroon sila ng legit, legal na license, driver's license, pero hindi naman sila nag-aral, hindi naman sila dumaan sa tamang proseso talaga. Alam mo yun, ang tawag dito, talahib ba yung tawag doon mga tol? O ngayon, ito nangyayari mga kapatid, napapasok tayo, no? Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin? Comment ka na lang sa baba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.